The SEC or the Securities and Exchange Commission fined Home Credit Consumer Finance Philippines a 50,000 pesos for engaging in unfair debt collection practices. The regulator penalized the consumer finance firm for pursuing collection efforts through third parties who were neither guarantors nor co-makers on a loan. Sige, talakahin natin itong pinost ng SEC dito kay Home Credit kung ano yung nangyari at bakit sila pinagmumulta ng 50,000 pesos. Pero bago yan, ay maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo yung video na ito, malaking tulong din po yung simple yung pag-like, malaking tulong din po yung simple yung pag-share at para updated po kayo sa mga usapang online lending apps ay pakiclick lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps at hindi po ako nang hihikayat o nangungonsentre na huwag magbayad ng utang at hindi rin po ako abogado. Ako po yung simpleng mamamayan na kagaya ninyo. Nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. Ito po, no? Sabi nga rito, tatagalugin na natin para mas maintindihan ng karamihan sa atin. Yung SEC, pinagmulta ng 50K, itong si Home Credit dahil sa paglabag sa o sa pagganwa ng mga alituntuning prohibited o pinagbabawal ng mga maling paniningil o maling pamamaraan ng paniningil sa kanilang mga borrower o doon sa mga kanilang mga kliyente. Ano ba yung dahilan kung bakit sila pinagmulta? Ano ba yung unfair debt collection na ginawa nila, yung maling pamamaraan ng paniningil? Ito kasi, ang ayon dito, kinugol ko na lang para mas madaling makuha natin yung konteksto ng balita ng SEC. Excuse me. Yung offense ng Home Credit ay gumagamit daw ng third-party residence. So, English muna ha. Home Credit use a third-party residence occupied by individuals not declared as guarantors o co-makers as a venue to collect payment. Ibig sabihin po mga kadyani, simpleng-simple lang. Itong sa Home Credit, ang sinisingil yung mga hindi naka-declared na guarantor o co-maker. Di ba? Pag tayo mangungutang kay Home Credit, pagka pupunta tayo sa kanila, may pirmahan, pagbibigay ka ng contact reference ng mga taong kilala mo, kunwari, kamag-anak mo na talagang personal mo kilala, kamag-anak, personal na kilala, kaibigan o katrabaho. Diba? Ngayon, ito yung masama. Ang ginawa ng mga collection agents ng Home Credit, ang sinisingil, yung mga hindi kasama doon sa co-maker o doon sa mga guarantor o doon sa mga contact reference na, medyo sumakit yung batok na hindi naman kasama doon sa mga kontratang ibinigay o doon sa mga binigay ng borrower. Okay, ganoon lang po yung kasimple mga kadyani. Yun yung dahilan kung bakit sila may nilabag sa unfair debt collection practices mga kadyani. Yun kasi mahirap no. Tapos din ito, contacting unrelated parties. Thus is noted that the practice of contracting individuals from a borrower's contact list other than declared co-makers or guarantors qualifies as an abusive debt recovery practice. Yun nga, dahil nga sa maling ganitong pamamaraan na yung pati hindi naman binibigay ng mga co-maker, guarantor, mga kadyan, bawal na bawal ho yan. Baka pumunta ho yun sa kapitbahay. Yun. Kasi syempre, diba, si Home Credit nag-home visit ho talaga yung mga agent nila. Malamang ganito ginawa na pumunta doon sa bahay ng borrower tapos hindi niya nakita, nagtataguan siya. Ang ginawa ng Home Credit agent, yung kapitbahay yung kinausap na nagde-declare sila na may utang sa amin yung kapitbahay ninyo, hindi na ho nagpapakita, hindi na ho matawagan, nag-changing nga. Aminin nyo na lang no, mga kadyan. Alam ko naman yung galawan ng mga nangungutang. Katulad ko rin naman kayo noon, ganyan na pinagtataguan yung mga mga pinagkakautangan. Maging real talk lang muna tayo rito. Hindi ako kakampi kay Home Credit. Pero dahil sa ginawa nilang ganyan na may mga paglabag sila, pinagmulta sila ng 50,000 pesos ng SEC. Kasi sila yung regulatory board na may hawak dyan, sila nagbibigay ng lisensya. Medyo maliit, no? Although, pero para kay Home Credit, barya lang yan. Kurot lang yan kasi yung interest, no? Yung sinasabi nila, narereklamo nila na malaki daw ang interest. Penalties.
Penalties and charges po yung mga dahilan kung ba't lumalaki ho yung mga binabayaran natin dyan. Ako, one time ko lang sinubukan yung hindi ko na inulit. Kasi nga, ayokong magkaroon ng utang sa home credit na tawag doon na baka may time na hindi ko kayang mabayar, maipit ako sa financial, mas mahirap. Kasi alam ko naman na pag nag-overdue ka dyan, meron siyang charges at penalties na mas magigipit ka pagka hindi ka nakabayad. Tapos, isa pa yung pagtawag-tawag dyan sa mga kamag-anak, ayoko rin. Kaya isang beses lang, sinubukan ko, for 6 months, tinapos ko kagad. Ganun ako doon. Talagang naging consistent ako sa pagbabayad para hindi gulin. Kasi hindi ko akin yung account doon sa kaibigan ko. Kaya nga sabi ko, pinili kong bayaran yon. Talagang inuna ko yung tapusin, 2 cellphone po yun, noon pang 2023. No? Pero tinapos ko yun, kaya nga ayoko nang umulit dahil nga ang dami kasing negative comments doon sa mga review doon kay Home Credit. Pero kung kayo, marunong naman kayo mag-handle ng mga utang ninyo, kaya nyong mabayaran, good for you para sa akin. Walang problema dyan. May mga kaibigan din naman ako naging good payer dyan. Talagang inuulan nilang bayaran sa credit para makano. Pero, ito lang po reality ng mga kadyami. Yung ginagawa nila kasi nga mga ganyan, mga paglabag nyo, pamamahiya kasi exposure ng inyong data privacy yan. Baliho talaga yon kung ako tatanungin ninyo. Labag talaga yun sa karapatan ninyo bilang isang borrower na i-expose sa ibang tao o i-disclose sa ibang tao yung utang ninyo kasi hindi naman sila kasama sa mga guarantor. Then, kung tatanungin nyo kung dapat na bang hindi bayaran yan dahil pinagmulta na si Home Credit, sigurado marami magtatanong sa comment section kung umabot kayo hanggang dito. No? Babayaran nyo pa rin ho yung utang nyo. Nagbayad lang ho ng multa si Home Credit. Hindi ho siya ni-revoke, hindi ho siya binigyan ng cease and desist order na wag mag-operate. Ang cease and desist order lang po nila ay ang pag-i-engage sa ganun, sa maling pamamaraan ng paniningil na pag-contact o pagpunta dyan sa mga co-maker kuno o mag-guarantor kuno na sinasabi nila na pati yung sinisingil nila at doon sila nakikipag-usap. Ganun mahirap no? Doon sila nakikipag-usap doon sa kapitbahay tapos i-disclose sabihin na ikaw na pumunta dyan, ikaw na maningil, nagpunta, bibigyan ng mga sulat, bibigyan ng kung ano-ano. Baka nga ginagawa rin ng mga collection agent ng Home Credit, nagpupunta ng barangay. Wag kayo, alam ko yan. May mga nababalitaan ako ganyan, nagpupunta sa barangay. Kasi nga minsan, aminin naman natin hindi, no? Pinagtataguan nyo rin naman kasi yung mga collection agent. Wag na tayo magbiruan dito. Di ano lang tayo, real talk lang muna tayo dito sa Home Credit collection agent na mga nagpupunta sa bahay. Alam ko naman, ako kasi pag may pupunta sa bahay, yung legit na address ko, yun nga lang, sa Caloocan. Kaya pag may pupunta ako, yung may experience lang, sinishare ko sa inyo. Pag may pumunta ron, sasabihin ng kapatid ko, magte-text sa akin, magchat-chat sa akin na may pumuntang kolektor. Ngayon, ako naman, pag may pumunta at may iniwan demand letter, I try to coordinate or nakikipag-usap ako doon sa number na iniwan nila para magkaroon kami ng settlement kasi nga hindi na ako doon nakatira dahil dito ako sa Valenzuela. Pero permanent address ko po kasi ang Caloocan. Nagpupunta po ako doon. Kaya walang illegal doon sa ginagawa ko. Hindi ko panloloko yung ginagawa ko. Address ko ho yan. Lahat ng address ko kasi Caloocan. Lahat ng ID ko Caloocan. Okay? Kaya ngayon, pag sisingilin kayo, harapin nyo na lang din. Yun na maipapayo ko doon sa mga nagkakautang dito kay Home Credit. At babayaran nyo pa rin yung utang ninyo dyan. Kahit pinagmulta na sila. Okay? Sana nakatulong ang video ito. Maraming po salamat. At sana pakisuportahan ang aking mga social media account na Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa ulit.